andun nga po papasok ang biyaya po ng Panginoon na araw-araw po niyang ibinubuhos po sa atin. Yan ho ang kaibahan ng Kristyanismo sa marami hong paniniwala pagdating ho sa kaligtasan. Yung iba, kailangan mong gawin to, kailangan maipasa mo to, kailangan ma-accomplish mo lahat ng mga bagay nito para certified ka na naligtas. Hello? Kaya ho tayo, meron ho tayong lakas ng loob na sabihin na tayo po'y ligtas, hindi dahil tayo po'y mabuti, hindi dahil tayo maraming nagawang tama, kundi dahil mayroong Kristo na namatay sa krus na siyang kumako ng ating kasalanan. Amen. Babalik ako doon sa illustration. Brother Mario, tumayo kay katabi kita eh. Ito po ang ating Panginoon Jesus. Siya po ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ng mga kasalanan, ako na lang po yung sasample, lahat ng kasalanan ko, ipinako po dito sa krus. Siya po yung ipinahiya, siya po yung sinaktan, siya po yung inalik po sa lahat po ng kahihiyan. Actually, halos hubad-hubad po ang ating Panginoong Jesus. Isa hong paraan ho ng mga panahon na yon ng pagpapahiya. At yun po'y binataw ng ating Panginoong Jesus. Binako po niya lahat yun. At ang Panginoong Jesus ba ay banal? Siya ho ba'y nakagawa ng anumang uri ng kasalanan? Bakit po? Sabi ng Biblia, siya po ay narito para pa rin ho ang kautusan. Lahat po ng kautusan sa Biblia ay sa kanya po ginawa. Pruweba ho yun ng kanyang perfect identity, yung kanyang holiness niya. At alam niyo ho ba mga kapatid, huwag mong bababa. Ano ka lang? Ano ka lang? Baka ano, yung kasalanan to inako niya, tama? Pakinggan po niyo to, napakahalaga nito. Ito po yung tinanggap natin. Yung kabanalan ni Kristo ay siya namang tatanggapin nung mga sasampalataya sa Kanya. Kaya ngayon, nakakalapit tayo sa Diyos Ama. Hindi ho dahil sa mabuti nating nagawa, kundi dahil sa Kristo na ating Panginoon na siyang ating tagapamagitan niyon. Hello? Yun po ang ating pong pinangahawakan, yun po yung pag-asa na araw-araw po natin pinapasalamat po sa Panginoon. Kaya po tayo buong loob, buong puso nakakalapit sa Diyos. Kaya nga kapag tayo lumalapit, Ama, ako po'y lumalapit sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, na siyang tumubos ang aming mga kasalanan. Meron mo tayong introduction. Kasi kinikilala natin na kaya lang mo tayo nakakatawag ng Ama ay dahil meron pong Kristo. So, siyang dahilan kung bakit tayo naging karapat-dapat. Amen. So walang pwedeng magyabang mo na Kristiyano. Na kaya ako ligtas kasi ang dami kong nagagawang mabuti. Hindi ko niya naiintindihan ang kanyang pananampalataya kung gano'n ang kanyang katwiran. Hindi niya nauunawa ng kalagayan niya sa Diyos. Kaya hindi niya maintindihan ano bang importansya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa kanya. Amen? So yun po yung pinapangaral po ng mga apostol na noon pa ho'y madiin po nilang pinapangaral. No? Ay po ba? So okay na, pwede na. So in-establish ko lang po kung ano po bilang mga Kristiyano, in-establish ko lang po ano po yung benepisyo o tinanggap po nating biyaya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Wala po yan sa ibang ano. Iligtas mo sarili mo, gumawa ka ng gawin mo to, ganyan. Tama po ba? Sa Muslim, kailangan mong i-comply lahat to, yung prayer na like the whole day, kailangan ma-accomplish mo lahat yon. Kaya po, ang hirap masabing sigurado ka bang ligtas. Kasi alam ng tao na may pagkukulang siya sa mga dapat niyang gawin. Tama? Meron pang Muslim na nagawa niya lahat ang mga dapat niyang gawin bilang isang Muslim halimbawa. Sigurado meron nung wala akong pwedeng magsabi na nagawa niya lahat. Ibig sabihin ba nun bilang Kristiyano wala naman tayong gagawin? Yun naman lang minsan ang sitaho sa atin. Iligtas ka na pala eh. Di okay ka nang gumawa ng masama kasi ligtas ka naman eh. Eh kahangalan po yun. Dahil ano po ba yung